Isang mapagpalang araw po sa atin lahat and welcome po to our daily devotion. At ngayong araw po is pagpapatuloy po natin ang ating series patungkol po sa leading by example in the family. So ang araw po is pang-apat na araw na po natin na ating tinatalakay po yung series natin at kalakop po na itong mga series na ito is una po. Pangalawa naman po, faithful disciple. Pangatlo naman po, person of integrity. At ngayong araw naman po is active listening. So pag sinabi po natin active listening, ito po yung nagiging alerto po tayo dapat habang tayo po yung nakikinig sa nagsasalita po or sa ating pinapakinggan katulad po ng mga radyo or katulad na lamang po kapag nagpipreach po yung mga pastors po natin, dapat active listening po tayo. Like halimbawa kay God din po, dapat active listener po tayo para sa Kanya. So tayo naman po dumako po sa ating scripture. Ito po yung matatagpuan sa James chapter 1 verse 19. At ito po ang sabi sa English, listening and doing. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. At ito naman po ang sabi sa Tagalog, pakikinig at pagtupad. Unawain ninyo ito, minamahal ko mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So yun po yung ating Bible verse po para sa araw na to at tayo naman po dumako po sa ating katuruan po or sa ating teaching. Una po, active listening, enhance leadership influence. So tayo daw po bilang isang active listener po, nai-enhance po nito yung leadership skill po natin or na pa-practice po nito kung paano po tayo magiging leader po sa isang organization or sa isang fellowship po kapag tayo po is a good listener. So, kapag tayo po is active listener po kay God, then alam po natin lahat po nung sinabi niya po sa Bible or nakasulat sa Bible, pinakinggan po natin lahat. We will become a good leadership po or leader at it can influence us to be a good listener po. Then we can we can use our active listener to become a great leadership. Kasi kapag tayo po is naging great leadership po or naging leadership po sa isang organization or sa isang fellowship po, tayo na po yung mag-guide po sa kanila through doon po sa mga project na ginagawa or kapag sa fellowship naman po, para makarinig po sila ng salita po ng ating Panginoong Diyos. Kasi bilang isang leader po, ikaw na po yung nag-i-influence po sa kanila. So, pag ikaw po yung leader, minsan po nakaka-influence ka po ng iba. So, tutularan ka po ng iba. So, kapag active listen ka po, is magagamit po yan para maging isang great leadership po. So, pangalawang katuruan po, parents should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. So, yung mga parents daw po natin dito, nasabi nga po dito, dapat yung mga magulang daw po natin is mabilis po sila makinig at malumani po magsalita or dahan-dahan magsalita at dapat hindi po sila kagad na nagagalit po. So, yun po yung sabi dito po sa teaching. No? So, kapag yung mga parents po natin kasi minsan, panay dada po, ganyan, sige, syempre, pinapagalitan po tayo bilang anak. Pero normal lang naman po yun. Pero sabi nga po dito, dapat yung mga parents din daw po natin is mabilis po sila makinig, mabagal magsalita, at mabagal po magalit. Kasi bilang sa magulang po, pinapractice po natin dito kung paano po ba tayo makikinig po sa mga anak natin, paano po natin sila pagsasabihan, or paano po natin ma-hold yung temper po natin kapag nagalit po tayo. Kasi ganun po yung mga parents pagdating po sa kanilang mga anak. Like katulad po ng ating Panginoon Diyos, isa po siyang dakilang parents po sa atin. Isa po siyang malumanay na magsalita, then hindi po siya palagi nagagalit po yung ating Panginoong Diyos. Kasi lahat po ng ginagawa ng ating Panginoong Diyos para po sa ating mga anak niya. So, pangatlong katanungan naman po, children must listen to advice and accept discipline. So, tayo po bilang mga anak is dapat nakikinig po tayo sa mga advice po ng mga tatanda or ng mga nakakatanda po sa atin. Dapat ina-accept din po natin yung pagdidisiplina po sa atin ng mga parents natin. Kasi dito po sa pagdidisiplina po is natututo po tayo or kung paano po tayo din paano po tayo makitungo po sa iba kapag may nadidiscipline po yung attitude na meron po tayo. So, nai-enhance po dito kung paano po tayo makipagtungo po sa iba.
Then gano'n din po sa ating Panginoon Diyos kapag, alam din po natin na, kasi 'di ba po minsan yung mga parents po natin dinidisiplina po tayo sa pagiging maka-Diyos po natin. So, by doing that is napapalapit tayo sa ating Panginoon Diyos. Then, habang tumatagal is mas napapalalim yung relationship natin sa Kanya. So, yun lamang po para sa araw na 'to. Maraming salamat po sa pakikinig and see you ulit bukas para po sa ating daily devotion.